Bukas na. Ay, hindi pala. Okay. Masyado palang maliwanag pag binuksan ko yung ilaw. Ayan. Okay. Tuloy ko yung pagkain ko. Naputol ako kanina eh. Diba? Ayun, nasa na ako kanina? Nawala ako. Nilinis ko siya. Inayos ko yung buhok. Pinalitan ko yung yung kumot. Pinalitan ko yung bed pads. Tapos naglaba ako, nagsalang ako ng labahin. Routine ng isang caregiver. Pag narinig nyo o nalaman nyo na yung kaibigan nyo o kaanak nyo, caregiver, hindi ko alam kung ano yung kwento nila. Pero ito yung kwento ko. Pare-pareho lang po ng trabaho ang caregiver. Walang pagkakaiba. Ang pagkakaiba lang, yung iba driving, yung iba hindi. Hindi ako driving. Pero iniisip ko ngayon, pag umuwi ako ng Pilipinas, i-renew ko yung driver's license ko. Tapos, magpa-practice ako doon. Tapos, pagbalik ko dito, baka handa na ako magmaneho. Pero kailangan ipasa ko yung exam nila doon. Baka hindi ako makapasa. Sa driving, yung coaching binili ko, nahulugan, automatic yun eh. Kaya, easy lang. Pero marunong akong magmaneho ng yung manual. Marunong ako. Ngayon, kailangan na ako magmaneho. Mag-aaralan ko yun. Kaya sabi ko sa mga anak ko, ayusin nyo lahat ng dokumento ng mga sasakyan. No? Kasi ilan na yung sasakyan ko. Yung hinulugan ko ng ilang taon, yung hinuhulugan ng anak ko, di ba? Saka yung hinuhulugan, yung nahulugan kong motor, di ba? Yung may tricycle ako, di ba? No, mga proud. Tahimik na siya. Naginhawahan siya. Sabi ko sa kanya, do you want me to shampoo your hair? Hindi raw. Tama na yung nalinis ko siya. Yung trabaho namin bilang caregiver, sino ba ang nakaka-appreciate? Di ba? Pagtabihin ko nga itong camera, naghihiwala yung mata ko eh. Naghihiwala yung mata ko. Kasi dalawa yung kaharap ng telepono, camera. Pangit na nga, matanda na nga, pumapangit palalo sa camera. Alam mo yun? Binanggit ko kanina, yung mga kaklase ko, nung college, mga kaibigan ko, yung mga caregiver dito, sa ibang bansa, ano kwento? Ano kwento nila? Meron ba? Wala. Kasi nahihiya sila. Ang sabi, may pinag-aralan kami, mga edukado, may kaya sa Philippines, mayayaman, nag-retire, pensyonado, pagdating sa Amerika, tagahugas ng puwet. Sinisigawan, binubulyawan, pareho yun, sinusungitan, inuutusan, na tila ba walang karapatang magreklamo. Parang busabos. Diba? Hi Ellen. I'm okay. I'm so okay. Kaya lang, biruin mo ang aga-aga pagdating ko kanina, may trouble. Tapos, syempre, may nagkatopak yung anak. Kaya dinadabugan na naman ako. O, di ba, no? Alam mo yun?
nakakalimutan nila yung R, E, S, P. Kaya, lululun ako. P, E, C, T. Yun, nakakalimutan nila yun. Kaya hindi mo alam eh, ano ka ba nitong gurgurin? Plano ka ba nitong tanggalin? O ano ba, hindi ba? Are you okay? Oh, yes. Okay, I'm having my breakfast and I'm talking to my friends. Oh, thank you. Enjoy. I will, thank you too. If you need something, just let me know, okay? Okay. Okay, are you in pain? No. No pain? Okay. Are you still dizzy? A little bit. Little bit? You know, getting better. Yeah, maybe because of the fall. No. No? That's because I was sitting most of the time. I sat up. Okay. Yeah. Do you want me to call Aaron again? No. No? Okay. Came by. Aaron came by. Yeah, I know, yeah. So that was enough. Okay. Thank you. I'm just here, okay? All right. Yeah, and I'm doing the laundry while I am eating, okay? Okay. 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 Siya, kailangan alam niya lahat ng ginagawa ko. At siya, dapat alam niya kung nasan ako. Pag wala ako, doon sa lugar na alam niya dapat nandun lang ako, nagagalit. Kalmisan, ganun siya. Tapos pag tumawag, sinusumbong niya ako. O, diba? Yung mga katulad ko, minsan, nakatungtong kami sa numero. Pero, trabaho to eh. Sabi ko nga sa inyo, yung mga kapatid ko na mga nurses, mga ganito, yung mga kaibigan ko, ang salita nila, Jen, ang pagkakaiba lang ng trabaho natin, yung name tag. Nurse kami, caregivers kayo. Pero yung trabaho, pareho. Kung paano kayo tratuhin ng pasyente, ganun din kami. Mas balala pa nga kami eh. Kasi kayo, you are dealing with few. Kumisan isa lang, dalawa lang. Sila, 10, 12 sa isang araw. Pero bongga ka dayang sweldo nun. Ano ka? May time na mabait siya kausap. Yes, meron Ellen. Hi, Kalolini Sengupta. Good evening too, o diba? Oo, may time na ganon. Yun ang hinahanap ko lagi. Tapos pagka yung mainit ang ulo niya, sasabihin ko sa kanya, are you hungry? You know what? I'm here for you. Ginagano ko na binabola ko. And thank you for being so nice to me. Kahit pinubulyawan ako yung time na yun. Oh, thank you for reminding me. And thank you for being nice. Kahit hindi nice. Reverse. Oh, diba? Kaya, oh, diba? Hindi easy. Hindi kakampante. Kanina, nung sinabing anong oras yung pagkain, yung anak, hindi ako bumula eh. Kasi gusto ko pakinggan yung pag-uusapan nila. Nakakadala, di ba? Pero, nung isang araw, kahapon, tinext ko siya. Sabi ko, nung dumating ako, yung nanay mo, nasa dulo ng upuan niya, yung recliner. Mahuhulog na siya, kahapon yun. Tapos, meron siyang BM. Diba? Dumating ako kahapon, mga 5:35 ng maga. Siguro late ng konti. Basta mga 5:40, basta ganun. Nilinis ko siya kaagad. Tapos tinext ko siya. I just finished cleaning. And ganito pa. Sa anak, di siya sumagot. Hanggang kanina hindi siya sumagot. Tapos nung tinawagan ko siya kanina. Tapos pagdating niya, wala siyang kibo. Galit. Galit yun. I don't know kung ano pinanggagalingan ng galit. Hindi mo alam. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung Pilipino na mga masasama ang ugali, meron ding ibang lahi
Baka nga mas marami pa sila, di ba? Kasi they have the money. Kaya nilang magpasweldo. At minsan, yung mga ganon, mga stubborn talaga. Pero still, sumusugal tayo. Hi, Kayden. Hello, Kayden. Di ba? Nasa part 2 ka. Panoorin mo yung part 1 na. Ellen, panoorin mo rin yung part 1. Tayong mga Pinoy, kaya natin eh. Sabi ko nga sa inyo, pagkumparahin nyo yung piso natin sa piso nila. Yung $1 nila, 50 pesos sa atin. Diba? Kung yung 10,000 isang buwan na sinusweldo sa akin, natiis ko. How much more ito? Yung 10,000 isang buwan na sinusweldo ko doon sa pinagtatrabahuhan ko, kaya kailangan ko mag-extra. 2,500 a week ang binibigay sa akin. Libre transportation yon. Tapos, meron siyang mga promo. Na pagka nakabenta ako, meron akong additional. Tinanggal ako ng secretary. Nainggit sa akin yung secretary. Di ba? Sabi ko nga. Tapos sabi niya, tatanggalin ko na yung transportation fee mo. Tatanggalin ko yung mga promotion na meron ka. Tama na 10,000 mo isang buwan. Ano? Yung 10,000 ko? Gagamitin ko, babawasan kong pamasahe. Sabi ko sa kanya, magre-resign ako. Nag-resign ako. May nakakita ako ng ibang trabaho. Hindi ba? 10,000 rin. Pero, libre uli sa transportation. Di ba? Wala lang yun eh. Eh ito, ano pong ulam nyo? Ay, bacon. Tapos, itlog na pula. Pero puti yung balat. Pula yung balot. Chinese to. O tapos, yun. O diba? Ba't di mo titiisin yung pagdadabog nila? Sabi ko nga, dabugan mo ko. Basta wag mo lang akong sasaktan. Pakels. Ngatin mo yung dabog mo. Diba? Pagtiisan ko yung secretary nung pinagtatrabahan ko, yun mabagsik din. Iniisip ko tuloy, nung bang meron ako mga empleyado, mabagsik ba ako? Tingin ko stricta lang ako eh. Teacher, gagawa ka ng lesson plan. Teacher, mahalin mo yung bata. Alagaan mo yan. Basta tayo, focus tayo sa bata. Pag merong nire-request yung magulang, basta patungkol sa bata, okay tayo. Pero pag may nire-request yung magulang tungkol sa kanila, wag tayo. Kaya yung isang taga-baryo sa amin, sabi niya, dadating yung, mayaman to ha, dadating yung biyanang ko. Gawin mo namang first honor yung anak ko. Ako? Magdodonate akong aircon. Oh? Pag di mo kami pinagbigyan, naalis kami. Oh? Oh, tanongin niyo ako, pinagbigyan ko ba? Ang ginawa ko ito, teacher, baka daw pwedeng first honor yung anak niya. Hindi harap ko yung magulang. Alam mo, nagsalta yung teacher. Ano ba tawag niya doon sa taga-Vega na yun? Kasi kababayan niya yun eh. Ate, sabi niya, tignan natin. Naku, nabikig ako. Teka. Bessie. Sabi niya, ate, tingnan ko ha, magkukompute ako. Ma'am Jen, magkukompute ako, sabi. Si Teacher Marinel yata yun. The best teacher na nahawakan ko. Ang pait. Principal na siya ngayon. Nung kinuha ko yun, newly graduate. Tapos, yung sabi niya, hindi pwede. O, di na natili siyang fourth honor yata yun o third honor. Gusto niya maging first. Anong ginawa ng nanay? Umalis. Nag-aya pa. Ayun naman kumari ko. Tutulungan ko. Kaya siya napapanahon siya eh. Mariko. Ay, naman ako naman. Naputol. Naputol yung sa YouTube.
Ano to? Nahuli na naman. Magandang hapon sa amin ay gabi. Pagpalain ng ating Panginoon. Hi Marilisa. Nahuli mo na naman. Part 2 na to, nasan ka? Diba? Yung part 1, nalita ko eh. O ano ngayon, diba? O, nung binanggit ni Sara Duterte yun, napahiya siya sa hearing ng Senado. O meron pa, yung magkapatid, nananalo rin eh. Diba? Pangako daw sa kanya, itutuloy yung naumpisahan ng tatay niya para matapos. Tapos tutulungan ng mga Pilipino na makaahon sa hirap. O ano nangyari? Ang plano sa kanya nun, impeachment. Diba? Nagkalat ang walang niya. Diba? Pareho kayo nung kapatid ko. Yung kapatid ko, walang tumutulong sa kanya nun. Ako lang ang tumulong. Tapos, ano ginagawa sa akin? Ginulo yung mga anak. Ginugulo ko. Nagpasensya ako. Pero nung yung anak ko na, ay problema na. Hindi na pwede gano'n, di ba? Ganon din si BP Sara. Ginulo yung asawa niya, yung anak niya, tsaka yung nanay niya. Sabi nga niya, guluhin mo na si Pangulong Duterte, tsaka si yung dalawang kapatid. Pero wag yung anak. Iba'y usapan ng pag-anak. Grabe. Kaya naiintindihan ko to. Itong anak ng pasyente ko. Bakit ako dinadabugan? Kasi ang iniisip niya, baka pinababayaan ko yung nanay niya. Pero ang totoo nun, nung bumagsak yung nanay niya, nung in-interview niya, kanina, kagabi bumagsak. Kaya mula kagabi hanggang kanginang dumating ako, nasa floor, walang cover, kaya ginaw na ginaw. Hindi ko kasalanan yun. Ayaw nila akong patulogin dito eh. Pag pinatulog nila dito, dagdag bayad. Trump, on the other hand, threatened to abandon NATO. He encouraged Putin to invade our allies. Said Russia could, quote, do whatever the hell they Ang want. tigas na nung kanin ko. Oh. I will stand strong Narinig nyo? with Ukraine and our NATO Maingay no? allies. Maingay no? Nandigas no? Sige, mag-o-off na naman itong itong YouTube. Nag-o-off eh. Of course, this is the one issue between what is happening with the Parliament. Kaso na, ilang minutes pa? Meron na, ayun. And Kamala Harris spoke 3 directly minutes pa sa YouTube. Yung video. Ba't kaya ito naglalaklag ka nito? Nakakainis. Diba? Nanlalaki na naman yung mata ko. Imanan. Nagkalat ang walang ya. Mga walang... Inumpisahan ni BP Sara. Na-reach ko na daw yung maximum. O sige na nga, tama na nga. O diba no? Sige, ano na. Ayaw mo. Na-reach ko na daw yung maximum. Dito sabi sa YouTube. Diba? Na-reach ko na rin ba yung maximum dito sa Facebook? Sige po. Wala bang nag-rounds dyan paggabi? Hindi siya kasali kasi private caregiver ako. Tapos, isa lang yung nurse. Pag mayroong nangyayaring gulo dito, may bumagsak na pasyente, ang tinatawag nila 911. Ang tawag nila doon, lifter. Madadating yun, bubuhati nila yung pasyente, aalis na. We know we've got a very short timetable until November. We know we've got to come together and we are going to hold on to the White House because the Problema dito sa camera. Hindi din ako yung camera. Kung nag-start na naman ako sa 0. Sige. Ayun lang mga bebs. Thank you for joining. Naku, ito pala si Nanette ko ba. Nandito pa sila my loves boy. Hello. Nanette ka lagi. Yusal Kumardar. Nag-thank you, madam. Oh, welcome. Thank you too. Si Kaden, mukhang masarap po. Oo, masarap. Masarap yung pagkain ko. Sorry, hindi ko kayo nabasa agad. Kayo pa namang mga
nagko-comment ang mga hinihintay ko lagi. Kasi madalas wala akong kausap. Sige na nga, 5 minutes pa tayo. Tulog naman na siya. Ano itlog? Ito may itlog pa. Nangaray lang na yung rice. Diba? Uuwi ako. Kahit anong bagsik, titiisin ko. Kahit anong hirap ng trabaho, kakayanin ko. Need ako eh. In need. Kailangan ko ng pera. Tayo po, kaya tayo nagtitiis sa hirap. Kaya tayo nagtatrabaho. Simply because kailangan natin ng pera para sa sarili ba? Hindi. Para sa pamilya. Kaya kahit anong dabog ang gawin ito, sasabi ko sa kanya, magbabakasyon ako, uuwi ako. Kung pagbalik ko, kailangan nyo pa ako, willing akong bumalik. Pero kung ayaw nyo na, hindi na, bakit ako babalik? Kahit mabagsik, kahit dinadabugan ako, sanay na ako. Sanay na ako. Kasi dati namang mabait eh. I don't know why, mabagsik. Yung anak. Basta ako, papakalis. Ganun tayo. Papakalis. Problema nila kanila. Basta ako, problema ko akin. Nung bumababa ako sa hagdan kanina para kumuha ng pagkain, sabi ko, Lord, wala naman akong problema, di ba? Wala naman akong ginawang mali sa trabaho ko. Ang usapan, trabaho lang. Walang personalan. Kung anumang personal problema meron sila, labas ako doon. Dapat, nagtatrabaho ako, respetong konti. Tapos, sweldohan mo ko on time. Diba? Ngayon, pag gusto mo akong paalisin, sabi ko sa kanya, give me 1 month para makahanap ng lilipatan. Pero, sa tingin nyo, makakakita ako ng lilipatan ko? Sigida na ako? Hindi ako. Nakunis. Tapos tatawag. Hindi ko nasasagot kasi pag tumawag, nakasilent yung telepono ko dahil ayaw nung nanay ng maingay. So pag tumawag siya, nakasilent dalawa telepono ko. Sabi ko sa kanya, gusto mo bang kunin yung pangalawang number ko? Kasi gumagamit ako nito. Dito sa isang cellphone ko. Dahil ayaw nung nanay ng maingay. Ayaw nang may tumutunog. Makulit, wag na raw. Di hindi siya makakontak. Tapos pag tumawag siya sa landline, nagagalit yung nanay, maingay. Kaya oo. Ano magagawa ko? Ang hirap. Ang hirap. Kaya ako, iniisip ko, pagtanda ko, dapat meron akong pension man lang. Dapat meron man lang akong pagkakakitaan para hindi ako burden. Itong mga to, ang daming pera, napaghandaan nila pagtanda. Ganun po sa Amerika, yung mga matatanda, may pera yan, may pension yan bukod sa savings. Yun ang inuubos nila. Kaya mahal sila ng mga anak. Pero, yung ibang anak, ayaw nilang gastusin yung pera ng nanay. Dinadala nila doon sa libre, hindi makapasa. Masijit ko na. Pwede ka dito sa mga government na mga services, kung hindi mo kayang i-sustain yung needs mo. Pero as long as may pera ka, and you can sustain your needs, hindi ka tatanggapin sa government. Dami pera si Lola. Kaya ayoko umalis. Tsaka, hindi na ako makakahanap ng trabaho in short span of time.
Nanit ko niya, ay nanit ka lagi, nandiyan ka pa ba? Uuwi ako, boy. Nandiyan pa ba? Wala na yata. Uwi ako. Magpapadoktor ako. Ayaw nilang i-endoscopy ako. Kasi may pakiramdam ko sa tiyan ko. Kaya patitignan ko. Ngayon yung result ng endoscopy sa Philippines, dadalhin ko dito. Kasi wala ako dating sakit sa sikmura. Pero sa dami ng naging sakit ko noon, na ang side effect maapektuhan yung sikmura. Ito ko ngayon. Yun ngayon ang ginagamot ko. Normal na blood pressure ko. Normal ang blood sugar. Naiihi na ako. At napupupo na po ako. Yun lang, sumasakit ang bitoka ko. Yun ngayon ang ginagamot ko. Kaya, magpapa-endoscopy ako. Para-paraan. Yun yung reason ba't ako uwi. Pero kung hindi doon, matitiis ko pa. Kasi, hindi ko kayang tiisin yung mga anak ko. Wala kaming pera eh. Kaya doon sa mga nagsasabi, pulubi si Jen. Opo, pinatututuhanan ko yan. Thank you kasi lagi niyong nire-remind. Basabos ako. Opo, salamat. Patay gutom ako. Oh, lalong thank you. Bakit tinago ko ba? Diba? Ang gagaling nyo. Ang babait nyo. Talagang ganun, minalas ako eh. Oh, si Jen, iniwan ng asawa. Opo, 2 na ngay anak, diba? Ang ganda ng batang babae. No? Gusto ko siyang tawaging anak. Kasi parang anak na lang kita. Di po. Kung saan na naman napupunta yung sinasabi ko. Nag-i-enjoy na naman ako sa presence nyo. Thank you. Sabi ko nga, ano ang napapala ng isang jeng-jeng sa social media? Dito sa social media, natagpuan ko kayo. Kayo na bago kong pamilya. Kayo na hindi ko kaibigan. Dahil hindi ko kayo tinuturing na kaibigan, ang turing ko sa inyo, pamilya ko. Kasi, ilan lang ba kami? Yung 3 anak kong lalaki, yung manugang ko at saka 2 kong apo. Kami lang. Diba? Wala kaming pamilya sa Pinas. Bakit? Tinalukuran nila kami lahat. Diba? Natagpuan ko kayo. Mas marami kayo. Kaya, thankful ako sa social media. I love you, social media. Ito yung family ko. Kayo yung family ko. Kaya ini-encourage ko yung iba. Do it. Mag-social media kayo. Use your platform. Matatagpuan nyo. Ang laki-laki pala ng pamilya dito sa buong mundo. Sa mundo ng social media. Sige po. Loves ko kayo. God bless ating lahat. See you po uli sa mga susunod na live. Diba?